Hello 'no, so ngayon 'no, dito tayo sa mga kanya-kanyang mga pinapaniwalaan ng mga tao 'no, na iniisip nila na ito ang daan patungo sa langit, patungo sa buhay na walang hanggan 'no, patungo sa Ama 'no. So bawat religion may mga tao 'no, na kanya-kanyang pinapaniwalaan na ito raw ang kanilang daan, ito raw ang maghahatid sa kanilang mga panalangin papunta doon sa Ama. Ito raw o sa pamamagitan daw dito, sila ay makakapasok sa kaharian ng Diyos 'no. So magmula tayo dito sa Katolik 'no. So siyempre sa Katoliko 'no, they claim 'no na they are Christians. So pero ang totoo hindi talaga yan Kristiyano. That is idolatry. Bakit? Dahil sa mga pinapaniwalaan nilang mga yung pananampalataya nila, hindi si Kristo ang kanilang pinaparangalan. Kung ikumpara natin, graduhan natin, 10% or 20% lang ang kanilang pananalig kay Kristo Jesus. Kanino sila nananalig ng mataas na porsyento? Siyempre, doon kay Maria. Hindi lang kay Maria, kundi doon sa mga santo. Yun. Hindi, sabihin nyo man na hindi totoo yan, pero nakikita talaga sa inyong ginagawa. Sinasabi nyo ito si Kristo, poong Nazareno. Hindi, nililinlang lang kayo ng inyong mga isipan. No? So, kayo mismo, kumbaga, naligaw. No? Iniisip nyo kasi, yung mga bagay na yan, no, yung mga tao na yan, yun, iniisip nyo na sila ay, kumbaga, nagiging daan patungo sa kaligtasan. No? So, dahil dito, nabigo kayo, kahit basahin mo dito sa Roma, mabasa niyan dito sa Roma chapter 1 at ayan, patungkol sa mga sinasamba ng mga Diyos-Diyosan. No? So, patungkol naman dito sa mga iglesia, dito tayo sa Muslim. No? So, pinaparangalan nila, kumbaga, pinaparangalan na, sinasamba na si Allah. So, in reality, si Allah ay si Lucifer. Bakit? Sila kasi, kumbaga, nagpo-promote or terrorist, no? Nagpo-promote ng mga terrorism and violence, no? Violence and terrorism and lustful, no? So, lust, pagnanasa, no? So, yan ang mga pinopromote nila. So, tignan mo, so, dito, di ba, maraming mga violence no, sa kanila patungkol mga terorista, suicide bomber, lalo na dito sa Middle East, dito sa atin, kahit dito sa atin lang, no, so magulo kahit saan, no. So they are worshiping Allah, so kailangan pumatay ka kasi may 72 virgins na inihanda raw si Allah para sa tungkol sa kanila. So, yung mga bagay na yan, yun yung mga kinamumuhian ng Panginoon, yung mga lust. Tingin nyo ba, no, tingin nyo ba doon sa langit, sa kaharian ng Diyos, may inihanda ang Diyos sa inyo na 72 virgin para gawan nyo ng mga immorality. Nililin lang kayo ng isipan nyo, nililin lang kayo ni Muhammad. Si Muhammad ngayon, iwan ko kung saan na yan, sinusunog na yon. So marami billions of people na followers atong Muhammad na ito. Nililigaw sila sa simpleng libro sinulat ni Muhammad na kabaliktaran sa nakasulat sa Biblia. No, so if you continue sa ganyang mga pananampalataya or paniniwala, nililigaw nyo ang sarili nyo, no? So, isipin nyo ng mabuti, no? Dito naman tayo sa Iglesia ni Cristo at saka dito sa mga Iglesia ni Cristo at saka dito sa Judaism. Ang Judaism kasi at saka di Iglesia ni Cristo, pare-pareho lang yan. Pare-pareho lang sila ng paniniwala. No, pare-pareho lang yan sila ng mga Jehovah's Witness, pare-pareho lang yan sila ng mga paniniwala, no? So, wag niyo sanang isipin na sinisiraan ko. So, ikino-compare ko lang talaga kung ang patungkol sa inyong paniniwala sa nakasulat sa Biblia. Itong mga taong ito, direkta sa Ama, sino ba nagsabi sa inyo na masama? No, di ba? Ang nakasulat kasi sa Biblia, before Christ, siyempre doon tayo direkta sa Ama. No? Doon tayo direkta sa Diyos mismo na manalangin. Kasi walang ibang pangalan na ibinigay ng Panginoon dito sa mundong ito. Noon, before Christ, wala pa, kundi ang Diyos mismo, pinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga propeta pinadala niya, no? Pinapakilala niya. So doon upang manalangin tayo na may Diyos sa langit. Ngunit, dahil noong unang panahon, ang kaligtasan na andyan lamang sa mga Hudyo, wala sa mga Hintil. No? So wala mga Hintil. So ngayon, upang maabot sa buong mundo ang kaligtasan, pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong anak ni Jesucristo. Bumaba siya mismo dito sa lupa sa pamamagitan na magiging anak ng Diyos.
upang na tayo, ang tao, mananampalataya at manalig sa Kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, si Kristo na nagsabi, o boldly say, na nagsabi, na klarong sinabi niya, na I am the way, the life, and the truth. No one comes to the Father except through me. So, maraming mga taong itong mga religion na ito, direkta sa Ama. Anong sabi ni Kristo? Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So, sa dali na salita, yung pananalig nila at pananampalataya nila, babagsak. Babagsak yan kasi nga, ayaw nilang maniwala kay Kristo. Para sa kanila, si Kristo parang isang bato na walang silbi, walang gamit. Yun ang paniniwala nila. Bakit ko nasabi yan? Siyempre, ayaw nilang maniwala na si Kristo ay ang daan. Siyempre, ang bato, minsan tinatapon natin bato. Hindi nyo ba alam sinasabi dun sa kasulatan? Ang bato na itinakwil ng mga magtutukod or yung mga panday or ano paman ay nagiging pinaka-importanting bato sa lahat. Ang taong mababagsakan sa batong ito, madudurog. At ang mahuhulog nito, madudurog. Yan, ang bato na yun, si Kristo. Siya ang bato na inilagay ng Diyos doon sa Sion. At sa pamamagitan ng bato na yun, maraming tao ang matutumba. Nangangahulugan, mababagsak at mapaparusahan at maimpyerno. Kasi nga sa pagtakwil nila kay Kristo. So itong mga binabanggit kong religion, kung kasapi kayo dito, it's better for you to live. Ito namang SDA, nagpakahudyo. Nagpakahudyo. Itong SDA, binabanggit na rin yan ng Panginoon dyan sa kasulatan patungkol sa kanilang paniniwala nga doon sa pagkain. Pero para sa kanila, ganito, ganyan. Kaya mag-ingat kayo. Maraming mga religion dito na napakalaki pa naman yung kumbaga grupo nila or dami pa namang followers o members ng mga religion yan. Isipin mo, millions of people sumusunod sa false religion. Kung hindi kayo susunod sa mga salita ng Panginoon at sasapi kayo doon sa mga false religion na yun na kung saan ang kanilang mga pananiniwala, ang kanilang mga doktrina, kabaliktaran mismo sa mga sinasabi dito sa Biblia. Kung ipinagpatuloy nyo yan na pagsuway sa mga kautusan ng Panginoon, ang naghihintay sa inyo kaparusahan. Hindi, huwag nyo sanang isipin na hinuhusgahan ko kayo. Hindi ito paghusga, kundi ito ang katotohanan. Na itong mga religion na ito, nagtuturo ng mga maling turo. Wala kay Maria, wala sa mga santo, wala kay Allah, wala doon nga direkta ka sa Ama, kundi nandyan kay Kristo ang kaluwalhatian, ang kaligtasan. Siya ang daan, siya ang bread of life. Klarong-klaro po yan. The door. Kung hindi tayo dadaan kay Kristo, naliligaw ka na. Kung ang inyong religion, hindi si Kristo ang sentro sa mga pangaral, pagsamba, o mga pinarangalan, yung religion nyo, useless yan. That is satanic religion. Basta hindi si Kristo ang nasa sentro sa inyong pagsamba o sa mga doktrina ng religion nyo, that is demonic. So, lumayo kayo. Ito ay payong kaibigan lamang or kapatid in Christ. Klarong-klaro po, kung hindi kayo mamumuhay sa salita ng Panginoon, sa nakasulat sa Biblia, at susundin nyo yung paniwalaan nyo yung mga religion nyo, at hindi ang salita ng Panginoon, it's your choice. Then prepare your life to death. No? So maghintay na lang tayo. Kasi yan talaga, kasi ang sinabi dito sa kasulatan, bakit nyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, kung hindi nyo rin naman tutuparin ang mga utos ko sa inyo. So ganun lang kasimple yun. No? So mag-ingat po tayo. Lagi nating tatandaan, si Kristo ang daan. Aside from Christ, no one can enter the kingdom of heaven. No one na makapunta sa Diyos Ama. So hanggang dito na, God bless everyone, and amen.